merong mga nagsasabi at kumakalat din sa online na meron daw inalok na 150 million per congressman para pumirma doon sa impeachment complaint versus Vice President Sara. Nabalitaan niyo po ba ito or naalok ka po ba? Nabalitaan ko yan, Atty. Carlos. Pero ako hindi ako naalok dahil alam ko na nila baka mag-witness pa ako dyan. So nabalitaan lang din na akala ko naman ipapakita ng mga dokumento. Akala ko naman mapapakita ng ebidensya. Alam niyo mga kotsero sa punto na to. Oo, ganun Pinoy ganun ang drama. Trust me bro ang drama. Alam niyo mga kotsero sa punto na to, mukhang mahirap ng pagkatiwalaan ang sinasabi nitong mga pro-Duterte na miyembro ng Kamara ng Representante. Kasi ang hilig nilang mag-allege, mahilig sila mahilig sila nung mag-expose kunyari. Mag-expose. Pero yung pag-expose nila, ang basihan pala nun, laway. Tapos itatago nila yung, most probably, para magmukhang reliable yung kanilang kasinungalingan. Eh sasabihin nila, galing ito sa aking A1 source. Baka A1 source talaga. So mga kotsero, dadaanan lang natin itong topic na to kasi kanina, may napanood gusto akong interview. And syempre, gusto ko i-share sa inyo. Actually, nadaanan na natin ito kahapon. Kasi kahapon, na-mention natin sa live stream natin na merong isang DDS vlogger na nagsabi na mayroon daw bayaran na naganap na 150 million, mga kotsero. 150 million sa ating mga kongresista para ipa-impeach si Sara Duterte. Di ba? Matindi ang allegation na yan, mga kotsero. Medyo malupit-lupit yung allegation na yan. Ito ho yun. Ayan. Sabi ni Alex Distor sa isang interview sa Billionaire, based on what we've heard, 150 million per signature of congressman. Based on what we have heard, ayon daw sa kanyang narinig. So, chismis, hearsay. Oo, parang magalong chismis, hearsay, A1 source, A1 source. Ano ba meron dyan? Although sinagot na ho yan categorically ng ating Kamara de Representante. Sinabi nila, we categorically deny such allegations of bribe funds to push impeachment forward. This was an independent action, sabi ni Rog Gutierrez, and we believe it was done faithfully and truthfully by each incumbent. Mga kotsero, hanggang ngayon, yung pa rin ang sinasabi. Tapos may mga pinapakita pa sila mga sineshare na mga campaign something ng mga iba't ibang kongresista na sinasabi doon, pumirma lang daw sila para i-aprubahan yung kanilang budget, etc. May mga ganong klaseng kwento. Yung mga ganon, mga kotsero, again, all of those are subjective. Unless and until it is scrutinized, mananatili ho yung kwento-kwento. Ang maganda ho ngayon sa mundo ng social media, pwede tayong humingi ng resibo. At ang nakakatawa, mga kotsero, nung nagkakainitan na dahil dyan sa kwentuhan ng 150 million na yan per congressman, ang ginagawang dahilan ng mga DDMs, pati sa Alex Distor, yung interview kahapon or kanina ni Alvarez. Interview ni Alvarez sa Billionaire. Yun ang kanilang ebidensya daw. Kasi nga naman, kongresista o member ng Kamara. Oo, tapos etc. Baka naman reliable source. A1 nga daw. So, pakinggan natin yung interview. Tingnan natin kung A1 source nga ba. Merong mga nagsasabi at kumakalat din sa online na meron daw inalok na 150 million per congressman para pumirma doon sa impeachment complaint versus Vice President Sara. Nabalitaan niyo po ba ito or naalok ka po ba? Nabalitaan ko yan, Atty. Carlos. Pero ako hindi ako naalok dahil alam ko na nila baka mag-witness pa ako dyan. So nabalitaan lang din na akala ko naman ipapakita ng mga dokumento. Akala ko naman mapapakita ng ebidensya. Alam niyo mga kotsero sa punto na to. Oo, ganun Pinoy ganun ang drama. Trust me bro ang drama. Alam niyo mga kotsero sa punto na to, mukhang mahirap ng pagkatiwalaan ang sinasabi nitong mga pro-Duterte na miyembro ng Kamara ng Representante. Kasi ang hilig nilang mag-allege, mahilig sila mahilig sila nung mag-expose kunyari. Mag-expose. Pero yung pag-expose nila, ang basihan pala nun, laway. Tapos itatago nila yung, most probably, para magmukhang reliable yung kanilang kasinungalingan. Eh sasabihin nila, galing ito sa aking A1 source. Baka A1 source talaga. Baka hindi A1 source yun, baka A1 source lang.
Ewan lang, hindi natin alam kung saan napulot. Ewan source. Kasi tulad doon kay Alex Nestor, sabi niya, 150 million daw kada kongresista. Ang narinig. Kanino narinig? Si Magalong, 777, 30. Narinig doon yan sa kanyang A1. Para mas mukhang may kredibilidad yung kanilang pang-aakusa. Ako mukhang may mas bigat, mas may bigat kahit wala naman talaga. Ganun ang dating. Eto pa, diba si Albert? Narinig ko lang. Pero hindi ako nabigyan kasi alam nila magiging witness ako. Ganun talaga. Siguro naman meron kang ebidensya na kahit man lang message, diba? Kahit text, na, uy, pinapatawag ka ni speaker, bibigyan ka doon ng 150 million, pumirma ka. Ang hirap nitong hirap nyo kausap, ang hilig na mag-invento. So, yung 150 million na yan na sinasabi nila, syempre hindi naman lahat cash yan. Hindi lahat cash. Okay. Part cash. Meron ding portion, mga promises no, sa infrastructure projects, mga AKAP, AX. So, iba-ibang components yan. Dahil hindi po kayo pumirma sa impeachment, meron po bang kayong napansin na consequences? Meron po ba kayong mga nabawasan na allocation sa district ninyo? May naramdaman po ba kayong consequences? Yung impeachment, kung alala natin, ginawa nila after na nung napirmahan yung General Appropriations Act. So, yung budget ko bawas na. At hindi naman ako nagtataka dahil 3 taon nang ginagawa sa akin yan eh. Day 1 pa lang hanggang day 2, day 3, ganun pa rin. So, sanay na ako na walang budget sa district. Alam niyo mga kotsero, nasanay kasi itong mga to, itong si Pulong, itong si Alvarez. Anong panahon ni Rodrigo Duterte, lampas 2 billion ang ibinibigay sa akin. Diba sabi nga ni Zaldi ko, nung siya pa yung, nung in-expose niya yung 51 billion ito, ang sinabi niya, pag umabot ka ng 2 billion, pinagpala ka na. Pinagpala ka na sa babaeng lahat. Pinagpala ka na sa lalaking lahat. Pinagpala ka na ng Diyos mo. Pag ang budget mo ay umabot na ng 2 billion pesos, kaya magkano kay Pulong? 51 billion pesos. Ito kay Alvarez, hindi ko alam magkano sa kanya. Pero definitely, malaki rin. Tapos ngayon, magreklamo kayo dahil equitable, pantay-pantay na kayo. Oo, wala nang nakakalamang. Nasanay lang kasi kayo sa nakakalamang. But sorry, baliktad na ang mundo ngayon. Hindi na pwede yun. Yung mga iba po ba, may mga kakilala kayo na puwersa lang pumirma because takot mabawasan yung budget or mawalan? Yun ang naririnig ko. Naririnig na naman. Congressman, pumirma dahil natakot sila. Puro makinig. Anong masasabi mo dun sa mga napapirma dahil takot lang sila? As lawyers here, I want to pick your brains on this. Would this affect the validity of the impeachment at the level of Congress? Hindi naman siguro dahil nga pumirma sila. But Karen, ang proseso hindi sinunod. Walang debate sa plenaryo eh. Doon sa mga grounds for impeachment. Walang debate ron. Normally, nagkakaroon ng debate doon sa plenary sa grounds for impeachment. Para pagdating doon sa Senado parang ito yung korte dyan, ay hindi kahiya-hiya. Yung sinasabi na yan ni Alvarez, yan ay yung recommendation, hindi pa recommendation, yan yung impeachment process na nakasulat sa Constitution. So nakasulat nga sa Constitution, kung magka-file ng i-endorse ng isang kongresista, yung impeachment, ifo-forward sa Secretary General. Sa Secretary General, ifo-forward kay House Speaker para may pasok sa agenda. Then within 3 days, si House Speaker isasubmit yun kay Committee on Justice or to the relevant committee para dinggin ng 60 days. And then after 60 days, magbibigay ng committee report si Committee on Justice, ipe-plenary, doon magbobotohan. Yun yung sinasabi niya, na kailangan i-discuss in plenary. Yung huling step. Pero meron ng jurisprudence mga kotsero, di ba? And matagal na rin ho yan na yan po ay nire-recognize ng ating Supreme Court na pwede mong lampasan yung proseso na yun kapag nakakuha ka ng 1/3 vote ng buong Kongreso at magsuswear sila sa harapan ng
Secretary General. Kaya yun. Yun. Wala akong improper or illegal doon sa proseso ng constitution. Si ano lang nagsasabi niya, si Alvarez lang. Kasi baka matalo.